Magandang araw po sa lahat. Ako po ulit ito, si Elena, at ito ang karugtong ng aking unang kwento na pinamagatang Ang Hinukay na Balon sa Lanao del Norte. At dahil nga sa nararanasan naming swerte, kung tawagin ito ni Mama, dahil sa mabilis na paglago ng tindahan namin at ang ngayong another blessing na naman, ang pagbubuntis ni Mama. Pero alam mo, Miss A, sa paniniwala ko, talagang lalago ang bawat negosyong hahawakan ni Mama. Madiskarte kasi siya. Magaling makipag-usap, hindi maluho, at higit sa lahat, mahigpit sa pera. Kuripot, kumbaga. Pero siguro nga, totoo ang swerte, kaya't nakikisabay na lang kami sa trip ni Mama. May tawag pa nga siya dun Migo, na ang ibig sabihin ay kaibigan. Patungkol ito doon sa nagpapakitang multo. Isang buwan ang lumipas na laging ganon ang routine, Miss A. Bago kami matulog, ay dapat may pagkain, minsan candy o chocolate, na nakapatong sa lamesa namin sa kusina. Nakalagay lang naman sa platito at may isang basong tubig pang kasama. Ngunit isang araw, biglang naging masama ang pakiramdam ni Mama nang hihina siya, nagsusuka at hirap bumangon. At noon ko lang din napansin na ang bilis namang lumubo ang tiyan niya. Ngunit sa bata kong edad, akala ko naman normal lang yun. May mga araw na okay naman si Mama, pero madalas na hindi. Isang gabi, naglalaro ng baraha sa may sala ang mga kapatid ko, habang ako naman ay nasa tabi lang at nagdo-drawing. Nang makaramdam ng tawag ng kalikasan, tumayo ako't naglakad papuntang kusina. Katabi naman noon ang CR. Madilim na ang kusina, kung kaya't aabutin ko na sana ang switch upang buksan ang ilaw nang biglang may dumaan sa harap ko. Si Mama. Mabilis ang paglakad nito na parabang nakikipag-unahan sa akin papuntang CR. Binuksan niya ang pinto at isinarang bigla. Nagtataka man, hinintay ko na lang ito sa labas at hindi na nagreklamo. At napaisip na rin na diba mahina na si Mama? Ba't ang bilis-bilis naman yata niyang maglakad ngayon? Hinintay ko na lang si Mama habang paekis-ekis na ang paa ko. Nagpipigil dahil ihing-ihi na ako noon. Tukaya ni Mama, uy. Kaihion na kaayo ko. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, ang tagal naman ni Mama, ihing-ihin na ako. Nang hindi na ako nakatiis, kinatok ko na si Mama, sabay tawag na rin sa kanya. Ma, kaihion na kaayo ko. Ibig sabihin ay, Ma,
Iihin na po ako. Narinig kong may nagbuhos sa loob. Ibig sabihin, tapos na siyang gumamit kung kaya't nabuhayan ako ng loob. Ngunit ang ipinagtaka ko, hindi lumabas si Mama at naging tahimik na ang loob ng CR. Nag-aalalang kinatok ulit ang pinto ng CR, sabay tawag sa pangalan ni Mama ng, "Uy, nagunsa ka man diha? Sige kag panawag nako nga naaraman ko dire." Sa Tagalog ay, "Uy, ano bang ginagawa mo dyan? Tawag ka ng tawag sa akin eh. Nandito lang ako." Para kung binuhusan ng malamig na tubig, Miss A. Nanlaki ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Hindi malaman kung sino ang totoo sa dalawa, ang nasa loob ng CR o ang kausap ko ngayon. Naistatwa ako bigla, hindi malaman ang gagawin. "Hoy, naunsa ka?" Na ang ibig sabihin ay, "Hoy, anong nangyari sa'yo?" Sabi pa niya habang papalapit sa akin na mas lalong ikinatakot ko, Miss A. Napaatras ako habang itinuturo ang pintuan ng CR. Kita ko na nangunot ang noo niya sa taka, kaya't bigla niyang itinulak ang pinto, Miss A. Walang katao-tao sa loob. Naguluhan man, itinuro ko naman ang likod ng nabuksang pinto, para bang sinasabi ko na nasa likod, "Tingnan mo." Naiintindihan naman ni Mama ang ibig kong iparating sa kanya, at kahit hirap sa lumulobo niyang tiyan, sinilip niya sa loob, tapos sa naiinis na tingin, pinagsabihan ako. "Ay, unsa bay gipangita nimo dire? Kung mangihi ka, sige na, kay hulatan ta ka." Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay, "Ay, ano ba kasi ang hinahanap mo? Kung iihi ka, sige na, hihintayin kita." Dali-dali akong pumasok at umihi. Akmang isasarapan niya ang pinto, ngunit malakas kong sinabing huwag. Miss A, matapang si Mama. Istrikto sa amin. At alam ko na ang pagtataas ng boses ko sa kanya, palo ang kapalit nun. Pero this time, tiningnan lang niya ako, para bang naiintindihan niya ang nararamdaman kong takot. Dahil sa pangyayaring yon, Miss A, ayaw ko nang maiwang mag-isa sa kusina o banyo. Kung may iuutos nga sa akin, di bali nang mapalo. Hindi mo talaga ako mapapunta doon na mag-isa. Takot na rin akong pumunta sa may balon dahil sa mga naririnig ko na may nagpapakitang white lady doon. Doppelganger, yon ang tawag sa elementong gumagaya o kadoble. Napag-alaman ko rin na may hatid na kamalasan o masamang pangitain sa taong ginagaya. Nilagnat ako ng gabing yon, Miss A. Tulog na sina Mama nang nagising ako dahil sa sobrang ginaw.
Siguro sa sobrang takot, kaya't nilagnat ako. Hinigit ko ang kumot at isinuksok pa ang sarili kay mama nang may marinig ako. May lagaslas ng tubig akong naririnig at para bang nagsasalin ng tubig sa timba. Oo, Miss A. Ang ingay ay nanggagaling sa balon. Kahit may lagnat, pinilit ko pa ring sumilip mula sa bintana ng kwarto namin. Dahil gusto kong alamin kung sino sa mga kapitbahay namin ang pasikretong nang iigib sa kalaliman ng gabi. Dahan-dahan, binuksan ko ang jealousy na gawa sa kahoy. Uso ito noon. Paunti-unti para hindi makagawa ng ingay. Pagkasilip ko, may nakita akong parang telang puti sa may balon. Malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa konting awang na ginawa ko sa pagbukas ng bintana. Muli na naman akong sumilip sa bintana. Nandoon pa rin ang puting tela na para bang kortina na isinasayaw ng mabining hangin sa gabi. Wala naman kaming puting kortina bulong ng isip ko. Muli akong sumilip na sana'y hindi ko na lang ginawa, Miss A. Dahil ang inaakala kong kortina ay hindi pala kortina, kundi mahabang puting bestida na may nakalugay na napakahabang buhok. Sakop nito ang buong mukha ng kung sino man ang nasa labas. Napapikit ako sa takot habang umiiyak. Napalakas pala ang iyak ko, Miss A. Kaya't nagising ko sina mama. Sa tarantang boses, tanong sila ng tanong na hindi ko naman sinasagot. Malakas akong niyugyug ni mama nang matigilan ito. Initagod nimo, gihilantan ka? Hilom na. Ayaw naghilak. Na ang ibig sabihin ay, ang init mo Nilalagnat ka ba? Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Na ay white lady sa atabay, mama. Na ay white lady. Na ang ibig sabihin ay, may white lady sa balon, mama. May white lady. Hilom na. Gimata-mata lang ka tungod sa kataas sa imong hilanat. Na ang ibig sabihin ay, tahan na. Guni-guni mo lang yon. Dahil sobrang taas ng lagnat mo. Para patunayan na guni-guni ko lang, binuksan ni mama ang bintana, sabay sabing, walang white lady sa balon, at sabay sarado nito. Medyo kumalma naman ako pagkatapos kong makainom ng gamot. Nakatulog na lang din ako. Kinabukasan, naging mabuti naman ang pakiramdam ko, ngunit hindi si mama. Biglang sama ng pakiramdam niya
Namumutla na ito sa kakasuka at noong dinugo siya, hindi na nagdalawang isip sina Papa at isinugod na sa ospital si Mama. Napakabilis ng mga pangyayari, lulan ng isang inarkilang sasakyan na pagkasya naming lahat, ang buong pamilya, pati na mga damit. Hindi buntis si Mama, Miss A. May nakitang tumor sa tiyan niya. Kinailangang operahan sa lalong madaling panahon. Bata pa ako noon, kaya simpleng marites lang ako. Bawal sumabat sa usapan ng matatanda. Sa mga naririnig ko, paanong nangyari na tumor pala. Kumpleto check-up sa center, may heartbeat at gumagalaw pa sa loob ng tiyan ni Mama ang inaakala niyang bata. Sumisipa pa nga raw. May kakaiba o hindi tama sa mga nangyayari. Sabi pa nga, baka daw may kinalaman ang mga elementong nandoon sa bahay namin. Naoperahan si Mama, Miss A. Successful ang operation, pero muntika naman niya kaming iniwan. Pero bago pa nangyari yon, lahat ng paraan ginawa nila Papa. Katulong ang mga kapatid niya. May araw na pari ang dala ni Tita. May araw din madalas albularyo. Samantalang tuloy ang gamutan at nakaschedule ang operasyon sa ospital. Mabuti na lang, napakabait ng naging doktor ni Mama. Nagpa-blowout pa nga si Tita sa hospital room ni Mama. May mga balloons, cake at pagkain pa. Invited ang mga nurses at doktor na naghandol kay Mama. Second life na yon, kaya kailangang magpasalamat at i-celebrate, sabi pa ni Tita. Bago pa sila nag-uwian lahat, lumapit ang albularyo kina Papa at sinabing gumawa raw kami ng paraan upang hindi na maibalik pa si Mama sa bahay. Dahil baka hindi na siya makaligtas sa susunod. Hayaang ang mga kaanak na ang bahalang maglipat ng aming mga damit o gamit tungo sa aming lilipatan. Mabigat man sa loob ni Mama, kailangan niyang sundin ang sinasabi ng albularyo. Lalo pat sinabi nito na ako na daw ang isusunod na kukunin ng babae sa balon. Para mapadali ang paglipat, ambag-ambag sina Tita. Sapat na halaga upang makapagsimulang muli kami. This time, sa lugar naman na kinalakhan ni Mama. Napag-alaman na lang namin nung bumisita si Tita sa amin sa bago naming nilipatan na walang may gustong tumira sa dating bahay namin. Ang paninda namin doon ay giulian sa isang kamag-anak nila. Ibig sabihin, binili lahat sa napagkasunduang presyo. At yun din ang dahilan
ng pagbisita ni tita ang maiabot ng personal ang pera sa kanila ni mama. At ang balon, tinabunan nila ng lupa sa pag-aakalang mawala na ang kung sino mang elementong gumugulo sa amin doon. Yun ang akala namin, Miss A. Dahil noong nakabalik kami noong 1995, naisipan naming magbakasyon ulit doon sa Lanao del Norte para malaman ang samot-saring kwento kababalaghang nagsimula nung nagpagawa ng balon si mama sa gilid ng aming bahay. Sabi nga nila, para bang may nabuksan kaming portal na hanggang ngayon ay hindi pa naipasara, kaya't malaya ang kung anong elemento na makapanakot at makapagdala ng sakit o di kaya'y kamalasan sa taong magtangkang tumira sa lugar na mistulang inaangkin na nila. Ang lugar kung saan doon minsan matatagpuan ang balon. Abangan niyo po ang part 3 ng aking kwento, iba't ibang karanasan ng mga taong tumira doon mismo sa iniwanan naming bahay.